Hello dear people, good evening. It's Friday night, it's 8:01. And this is Healing is Yours Online. Kumusta po kayo? Are you there? Magparamdam po kayo. I'm still waiting. Okay, I'm live. Nakakita na ako. Greeting na lang ang kailangan, so that I can greet you back. Pero nakita ko na. Princess Sheila Pahe, you are number 1. Happy Hiyan Night. PH, Wesley, OPRs, and sa lahat po ng taga-subaybay every Friday night. More miracles. Ngayon ko lang mabubuong basahin itong greeting ni Princess. Andali And Healing Lord, watching from Montalban, Rizal. Amen, amen. Hello, Hertrudes. Sandali. Princess, you're number 1. Jade Season, Hertrudes, number 2. Faye Cruz from Boston, thank you so much for your book. Wait. Nandito yan. The Final Quest Trilogy. Papakita natin. Yan. Thank you for this book. Galing sa buong barangay ninyo. Salamat po. Remedios Almin from Antipolo. Hello. Shirley Armada. Hello. Vito Ferreria. Hello rin po. That's a prayer request. The blood test results. Yes. Our OPRs will take note po. Lydia Go, gandang gabi. PH and Kuya West from Binondo, Chinatown. Yes, Jeje from Thailand. Wow, katuwa naman, Jeje. Parang sarap pumunta dyan sa Thailand, ha. Mabel Muyong, good evening. Esther Ruth, blessed evening. O, bumati ka na. Lane Song, good evening, PH. Caricatrice, Blessed Hiyan Night from Cainta, Blessed Hiyan Night din po from QC. Fe Cruz, yes, I will enjoy reading it. Ang totoo po niyan, yung Final Quest, I have that, but not the trilogy, kaya buo ito. Yes. Okay, Cesar Cabansay, hello po, blessed evening, PH, OPRs, CSB family watching from Dasmariñas, Cavite. Kanina po nanggaling kami sa SLEX. Yes, galing kami malapit diyan sa Dasma. Nanggaling kami sa Tagaytay, no? I got to minister dito sa National Convention of Words of Life. Elsa Tam, Malate, Jocelyn Salas. Wag po kayong malate. Wag. Alright. Good joke. Jocelyn Salas and Jocelyn Manuel. Hello po. Kape ko ba yan? Yes po. Yan po yung coffee mo. Tuloy mo. Kaya po ako na-late kasi po pinagtitimpla ko po si daddy ng coffee. The best. Marco, Tita Au, hello po. Gandang Super Himala Night po. Mainit. Sige, tuloy mo. Sorry. Gandang Super Himala Night po. Exciting po sa pag-healed ni Lord. Saan si Pogi Wesley? Nagbabasa na po. Yeah. Okay. Late ka kasi. Sorry. Nagtitimpla po Hello, ng coffee. Felisa from Sherman Oaks, California. Uy, pag-pray natin yung inyong election, ha? Pray for life. Yan lang ang akin dyan. Pray for life. Alright? Ang gusto natin, yung buhay na binigay ni Lord ay mabuhay at hindi mamatay. Yeah. Jose Sumalino, good evening. Watching from Pasong Tamok, QC. Hey, hello. Malapit yan. Yes. Okay, thank you Caricatrice sa pagtatag. Ferkin Ramos, good evening din. Orlando Awanan, Blessed Night PH. Buggy, hello, good evening. Arnel Natividad, yes. Hello po. Pastor Milo, hello po. Gandang gabi po sa inyo sa Orion, Bataan. Asan po yung belt? Wala. Okay, Tess Pedragosa from San Juan. St. John. Sofia Reola from Lipa.
where you find Barako coffee. Oh! Kasi po, hindi po ako... Okay na yun. Masarap hindi po yan. Barako yung beans namin Wala dito. po ito. Kulang sa tapang. Kulang sa bagsik. Yan. Good evening, Mr. Lindsay say. Pray for anxiety. Baka nga po, anxiety ulit yung ano. Anxiety, we rebuke that in Jesus' name. Ivy, hello po. Magandang gabi sa inyo. Pinanood ko po kayo sa FEBC kanina. Uy, thank you so much, Carrie. Sa mga hindi po nakapanood nung kanina sa FEBC 702 DZAS, meron pong link. Don't worry. Pasukin niyo yung wall ko, I think, at meron doon yung link nung naging show kanina sa FEBC. And I trust that you were blessed. Maganda po. Maganda yung naging talakayan kanina. Joyce Sumalino, good evening. Ay, binabati niya si Karen Di Makulangan. Katuwa yun ha, hindi yun magkukulang. Alright? Hindi rin siya magsasobra. Hindi, baka sumobra nga eh. Congratulations, very good evening from Cogeo, Antipolo. Yes. Jomar Custombrado. Oh, good evening, Pastor Hiram and Wesley. Hello po. Uy, ito maganda. Reverend. Wow. Naimbag Arabii. Ano yun? Ilocano yan for good evening. Dapat nandito si Mami. Naimbag Arabii. Ampaw po akong may dugong Ilocano. Wala po akong... Good evening, Clay Ramos from Los Baños. Christian Bolchman Daus. Good evening, tuning in from Pangasinan, the land of Pangasin. Bangus, Bunuan. Ganun ba yan? And not only that, meron pang hi, uy, anak, Ruth Salome Magpayo. Yan ang aming class valedictorian sa Masay, batch 84. Thank you for the prayers of emotional healing. You are so welcome. Attorney, God bless you. And Adonna from Caloocan. Who else do we have? Amen for life. Amen po yan. Yes, so good. Yeah. So good. Milky, hello. Ayan o, naimbag nga. Rabiim, classmate. Yan naman, kaklase ko sa seminaryo. Roommate ko yan dati, anak. Hindi naman siya sumigaw sa'yo. Walang ganun. Walang ganun. Joy Sumalinog, walang ganun. Nagtatag siya. Ayan, that's good. Okay. Oh, Manny Aquino from Virginia, USA. Hello po sa inyo. Ayan, Amy Absede. Sinasabi mo yung naglastog. Iba yan. Iba yan. Hindi, babae yan. Iba pa yan. Iba pa bang sigaw? Iba yan. Okay po. Ano yan? Good boy yan. Good boy. Heidi Santiago, gandang gabi from Tanawan, Batangas. Gandang gabi. Nancy Rowadilla. Palagay ko mabagal tayo. Who else do we have here? Alright, people tagging people. That's so good. Keep on tagging your friends. O ikaw naman. Gandang gabi po, Tita Inya Esguera. Uy, parang na-miss ko ito. Hi, Ate Inya. Parang long time no see. Long time no see ba tayo? Joyce Sumalinog. Ay, may mga tinatawag siya. Alright, next. Kanina mo pa ba nabati si Joyce? Ganun ba? po. Sorry naman. Jansen, that's a prayer request. Noted po. Our OPRs will be praying for you. Diana Seldo, gandang gabi. Randy Maligaya from New Jersey. Oh, more power in Jesus' name. Amen. Oliver Mejia, good evening. Who else? Prayer request. Yes po. Akyat. Who else? Ayun. Hindi. Diyos na naman yun eh. Oo nga. Okay. Garuchi Resurrection. Yan. Gandang gabi from Antipolo. T-shirts lang. Manalo from Washington, USA. Yung Washington, ba is it State of Washington or Washington, D.C.? Yan. Pag-pray natin ng Amerika, kailangan ninyo ang guidance ni Lord. Yan. Milky, namimiss ko rin yung coffee ko.
Hi! Sino yan? Hello, Tita Dina. Dina Esguera Reyes Gomez. Kita mo Ayun naman. ba yan? Yes! Oh. Kita mo. Buong taytay. Esguera Reyes Gomez. Blinky Carol Samson from Sunshine Fiesta Subdivision. Linangonan. Sinabi mo na yung buong address mo. Yan Kulang na lang. Kulang na lang number. Hindi, may Street pa yan. and number. Alright, next. Bilisan natin. Okay. Oh, AJ yan. Ablir, hello po. Willie. Ayan. Good evening, PH and Willie. Hiyo po. Nice Luwalhati naman. sa Monte, hello po. Oh. Carla Concepcion, hello po. Sumulat sa atin niya. Okay, yes, I got you. Okay. Doon, Sa taas. doon, sa taas. Carla Concepcion from Cabanatuan. Yan po ang bayan ng aking nanay. Doon sila nakatira sa Del Pilar Street. Hindi ko na sasabihin ko saan doon. Vivian Fernandez, good evening. Rebecca Humphreys, hello Magandang gabi po. Margaret Seraspi, hello. From Comembo. Anong Comembo? Taguig o Makati? Ang Taguig. alam kong combo, Alam ko Taguig yan. Iba yan. Hindi ganun yan. Kumombo. Siya, Joyce Sumalinog. Yan na. Joyce, ikaw ha, good evening mo sa kala ko ako. Alright, NJ Kirikan, Haji Ramos, gandang gabi. Who else? Hello po, Tito Manny Absede. Yan. Hello po, Tito Mandy. Oh, alright. Hi to Gabe and Rafi. Ba? Coffee po tayo Nice, minsan. nice, ha? Kaya pala may picture ng nag-gym, ha? Gamitin mo lahat ng mga machines dyan. Hello, Sofia Otaza from San Franz, Agusan del Sur. Sir Honorio, hello po. Sir Honorio, hello po. O anak ko. Hello po, Rebecca Humphreys. So good. Sige. Hello po, Aurelia Bonifacio. Sino tatay niyan? Si Andres. Andres Bonifacio. Amen. Katuwa binabati tayo ng anak ng Magiting. ama ng Katipunan. Ito siya si Katipunan. Ang kulit mo. Andar na tayo. Oo nga, no? Hindi ko naisip yan. Malay mo, may iba pang anak si Andres. Diba? Si ano naman. Tama na. Hello po, Evangeline Morales and Junette Bagang. Kumusta ang inyong pamilya? Namimiss ko kayo. Parang gusto ko lumipad dyan. Ha? Parang gusto ko lumipad. Washington State. Alright. Yes. That is so good. Amen. Rene Leaño. Hi, Ate Rene. Hello Good evening po. Hiyong Mites. Good evening, Mike. Seattle, From Washington. Rodriguez. Seattle. Di ba nandyan? Seattle. Andyan ang kapatid ko. Well, sa Tacoma sila. Pero, kambal yung cities na yan. Hello, Pastor Willie. Hello po, Brussels Christian. Tawag po dito. Pastor Willie, ito na po ang legacy niya. Ako rin, meron. Pero pinaso yung dila ko. Sorry po. Joy Sumalino, gaya Yan ka ka na na naman. Clarita Falcon, watching from Nichols. Yes. Alam ko yan, Marlene. Tagig yan. Basta mga embo-embo, di ba? Uy, sino yan? Si Nico Boys. Si hello. Nico Man. Yes. Prayer request yung kay Kuya Manny. Hello po, Hi, Debbie Debbie Portik. Hello po. Ay, auntie ko, taga Cabanatuts din. Uy, Kapitan Pepe. Pinsan Elaine, if you're watching. Ang kanya pong sister-in-law ay taga Kapitan Pepe. Kita mo yun? Joyce Sumalino. Nagsorry na si Joyce. No, nothing to be sorry about. Nang joke lang kami. M. Arceo, good evening po. Garuchi, that's good. We declare healing for that cancer patient. Maribel Musni, hello.
pray harvested souls namin sa University of Washington every Sunday. That's so good. Yes, Lord, bring revival to the state of Washington. They need Jesus. They really need Jesus. Marami po ang kamag-anak dyan. At nandyan sa Seattle, andyan din sa Tacoma. Ophel Laksamana. Watching from Australia. Masasarap pong coffee sa Australia. At yung beef. Pero mas gusto kong coffee nila. Ano lang, fun fact lang po. Sorry, CSB Italy. Mas masarap ang coffee ng Australia. Kanya-kanyang taste po yan. Pasensya na po kayo sa anak ko. Right? Mas specialty. Lord, forgive him. Bayaan niya siya sa He kanya. doesn't know what he's Leon tasting. Eliarinco, gandang gabi po. Hello po. Lori, hello po. Uy, nako, eto na. Anak, yan ay nakasama natin sa Firestarters. Sino siya? Si Pastor. Nako, nalimutan ko na ang Hebrew ko. Basta, we bless what God is doing through you, maski sa church planting ninyo doon sa Tarlac. Yan. Chloe Evangelista, hello po. Larissa Baloy, Hiyo, from the whole Baloy clan. Wait. Nakita ko ang tatay at nanay mo kanina sa Cuneta Astrodome. Kayo hindi ko nakita. Pero, thank you for the greetings at gusto ko lang ipaalam. Ang sarap nung Chocolate. yung beef na kinain natin. Hindi. Ngayon, Yun yung offer eh. Yung chocolate Ay, oo, pudding. alam nyo, Inubos ko eh. Hindi na ako magsusumbong. Uy, Juliet, nandito kayo sa Pinas. I should see you this Sunday. Kaya ba ninyo? Kung kaya lang naman ninyo, dalaw kayo sa Prime Hotel. Alright? At nandoon ang ating CSBQC worship service. Alright? When Lori Laurel, gandang gabi, Rachel Arcano from Philadelphia. Home of Rocky. Maliban sa Rocky. Rocky Balboa. Ay, Philly cheesesteak. Goodness. Pupunta na talaga ako dyan. Princess Ogardo, gandang gabi. Jessie Domingo, gandang gabi po. Dinalaw po namin si Mader. Birthday niya. November 8. Ay, birthday din ng tatay ko yan. November 8. Yes. Pakisama. Lord, help for Mommy Alicia Perelonia in Jesus' And name. happy birthday. And happy birthday. Resma Bacchio from Iloilo. Oh my goodness, 8:18 na. Oh my. May Miguel, that's a prayer request. Napanood po namin ang sa DZAS. Praise God po. Again, for those of you who were not able to watch the DZAS episode this morning, yung Halloween special nila, kung saan nag-guest po ako, you can still watch it. No? Online naman yan. They have it on YouTube, if I'm not mistaken. And they also have the link sa Facebook. You can look it up, FEBC, yung Oras na Pilipinas, November 1. And there you will see, the interview lasted for like 2.5 hours. Punong-puno po ito. Ang dami ninyong matututunan about the afterlife, about the spirit world, about some of the occult beliefs of Filipinos. Practices. So, pwede nyo pang habulin yon. Pagkatapos nito, mamaya na kayo pumunta ron, alright? At makikita ninyo. Ang ganda-ganda rin dahil nakasama ko si Pastor Winston Reyes, who's a good friend of my brother. At siya ay pastor ng Victory. At magkasama kami doon na resource person. Really good, really good. Dea Pazamores from Pililaya. And who else do we have? Uy! Sino it? Uy, Francis Paulo Bersola, you're number 100. Hindi number 124. Alright? Hi, watching on air. In the middle of the Pacific Ocean. Meron siyang matindi subscription. Matindi Binayaran yun sa airline. Yun na nga yun, subscription sa airline yan. Ibig sabihin yan, mayaman. Rich kids. Ako hindi ko nararanasan yan. Pinapangarap ko lang na sana alam ko ano nangyayari sa labas. Pero siya nakakapanood ng live ha. Good ha. Hello, Pastor Billy John Marquez.
And, there's my classmate. Yes, declaring complete healing for Helen, your wife. Ayan, hello po, Pastor Billy John. God bless you and your beautiful, wonderful, amazing church. Esther Ruth, watch this morning sa DZS. Ang dami naman pala nakapanood, no? Kakatuwa. Mayap Abengi, basahin mo yan. Mayap Abengi po, PH and West, joining you from Macabebe, Pampanga. Macabebe. Macabebe. Maganrang gabi. Taga saan ang maganrang gabi? Sorry na, hindi ko pa rin naalam. Cardona. Huwag mo ko lilituin. Cardona. Uy! There's a good man. Hello, Pastor BJ. Good evening to you. God bless you always. God bless you always. Eloisa Vinzon. Hello, good evening. Parang ang bagal natin, no? Oo nga po, ang bagal. Sige, Rachel. Siguro. Arcano, pupunta tayo dyan. Tsempohan ko yung Philly cheesesteak habang mainit-init pa. Magpa-picture tayo kay Rocky. Sige. Members. Yes, amen. Pinabati po natin ang mga members ng bagong church plant ni Pastor Marlon Robles sa Tarlac. Ayan. Alright. I think that's it for us. Sorry po. Wait. Kailangan kong bati ito. Hello, Madam Heidi Sampang. Good evening to you. Always a joy to see you tuning in. At praise God po sa inyong naging informative na show kaninang umaga. Amen. Thank you po. Haha, funny. He does not know what. Ano ba sabi niya? By the way, po, I'm reviewing your book on online game addiction. I want to use it. Boy, that's good. Nakakatuwa ka naman, ha? Adele, actually, yung book na yan, wala na. Hindi na yan ni-reprint. So what you have is a collector's item. Ingatan mo yan. Genesee, hello, good evening. Palagay ko aandar na tayo, no? Ay Duran, hello po. All right. Amen. Indeed, praise God po. This has been going on for like 4.5 years. Yeah, 4.5 years. Tingnan natin kung kailan matatapos ito o kung matatapos ba to bago bumalik si Lord. Kikes, Miranda, good evening. I think that's it for our greetings. Alright, andar na tayo. Okay. Sa testimonies. Yes, okay. Alam mo mga babasahin mo. Ayan, naka-charge yan. Naka-charge nga eh. Alright. Kasi po, maghapon actually wala kami because early morning, umalis kami kanina 5 a.m. pa lang. At nagpunta kami ng Tagaytay. Speaker po ako dito sa National Convention ng Words of Life Church under Pastor Joseph Zabarte. It was great. It was truly great. Ang maganda nito, I was preaching dito sa Tagaytay. Habang nagpipreach po ako, mapapanood nyo naman ako na kasama ako sa Oras na Pilipinas ni Madam Heidi Sampang. At sabi nung isang nandun sa conference, Pastor, paano kayo nakakapag-preach? Nandito rin kayo. At tawag dyan, almost omnipresent. Bipresent. Bipresent. Wow, sure thing, Pastor. Thank Yahweh, I got that book pala. Sana ma-meet ko yung relatives niyo po. Malapit lang ang Tacoma. Yes, definitely. Hindi ba ang airport nyo? SeaTac nga. Seattle, Tacoma. Alright. Game. Alright, let's pray. Lord, salamat kasi kasama po namin kayo. Salamat because you are our life, you are our joy, you are our strength. And Lord, we pray sa pag-share namin ng mga testimonies that your people will be strengthened and encouraged and stirred up even in their hearts. Na totoo ang Diyos namin ay buhay. Hindi siya historical lang. He is alive and interactive even in our midst. Lord, be glorified sa mga testimonies in Jesus' name. Amen. Amen. Cloned ka raw, sabi ni Tita Lydia do. Bakit? Meron ka nice. Nahirapan ako dun, ha. Hello, attorney. Magandang gabi sa'yo, Attorney Banjo Navarro. Amen.
Alright, and Pastor Orly Galio. Alright, game na. Bawal na akong bumati. Game. So, si Ses. Sorry. Wait, to? kailangan ko ito. Pasarami, dari ka frente. Buonasera. Buonasera. Cafe Italia. Actually, Cafe España. Well, basta at least. Alright. And Orally de la Torre. Ganda gabi po sa inyo. Okay na tayo. Sige. Okay. So, anong segment natin ngayon? Live broadcast testimonies. Live broadcast testimonies. Quickly, ha? Okay. Si Ses Coaching, sabi niya, thanks for prayers, my knee pain subsided. Yes, thank you, Lord. Again, people, the way it goes for us, may narinig kayo na testimony, don't be a spectator. Participate. Claim it for yourself. Na, Lord, kung pinagaling mo siya, ako rin. In Jesus' name. That's how it works. Because there is power, there is anointing in the testimonies. Okay. Sabi ni Josephine San Juan, Amen, nawala pulikat ko sa paa. Thank you, Jesus. Sabi ni Michelle Sayo, Amen, nawala po stiff neck ko. Woohoo! Hallelujah! Katuwa naman. Hindi, hallelujah! Tama na yun. Lord. Nawala pulikat sa paa, tapos nawala yung stiff neck. Praise God, ano? Ano, nawala yun? Yeah. Okay. Si Tita Emmy Absede, sabi niya, thank you, Jesus, nawala yung small pain sa tiyan ko. Puro pain ang mga nawala, no? Iba-ibang topic parts. natin last time? I forgot. Okay. Sabi ni Leona Eliorinco, thank you, Jesus, nawala po ang pagod ko. Ang sarap naman nun. Supernatural. Amen. Nawala ang pagod. Sa lahat po ng mga pagod sa inyo ngayon, mawala ang pagod ninyo in Jesus' name. Kanina, ang sarap ha. Nag-drive po ako papunta ng Tagaytay. Tapos pabalik, nag-drive naman itong si Wesley from Tagaytay. Papunta kami ng Cuneta Astrodome at tama, no? Pagkatapos, nakakatuwa kasi yung traffic, ang luwag. Lalo yung going to Tagaytay. Of course, we took the Skyway, pero ang sarap mag-drive kanina. Tapos pa uwi from Cuneta Astrodome to home. Yung bahay po namin, banda-bandang Commonwealth, palagpas ng Batasan. Walang isang oras. Ay, ang sarap mag-drive kanina. Sana laging ganito. Pwede ba yon? Lahat ng mga nag-uwian sa probinsya doon. Work from home. Peace. Lahat na nasa probinsya, dyan na kayo. Trap na. Hindi Tapos, po na. Tapos yung food service lang ang mabuhay na yes, matira. yes. Tapos yung mga yon, kung office work lang naman, work from home na. Di ba? Work from home. Work from home. Ano ba? Bagong Hindi pa pandemic. pwedeng mag-work from home ang mga doktor. Ay, yung nga. Bawal yon. Sabihin, sige, operahan kita, work from home ako. Diba? Yung cellphone mo mag-o-opera sa'yo. 829. Transformers. Go. Okay. Si AJZRZL, kung ano man ibig sabihin yan. Okay. Good evening po, Pastor, and to your son. Just discharged from the hospital from vehicular accident. Thank God it's just a minor stitch. Oh, wow. Okay, well, we still count our blessings, hindi ba? Magkaroon na aksidente, pero we still count our blessings. We thank God for His protection. Amen. Alright. Si Loride Palafox Coloma, sabi niya, good evening, Pastor and Kuya. I'm so blessed my left knee is already healed while you were saying may namamagang tuhod. At ako po yon and now, 3 weeks nang okay. Nice. Amen. Thank you, Lord. Haha, yung mga nag-work sa hospital, di pwedeng work. Bawal. Bawal. Hindi pwede yan. Unless home service. Sige na, bilis. Okay. 8:30. Actually, ito si Alam Dondet nyo, RB. humahaba yung thank you lang kwentuhan dito, tsaka yung bati. Napansin nyo, ewan ko kung nakakatulong itong nasa tabi ko. Promise. Nagiging kami, madaldal. Kape dahil dun sa katabi mo. Ayaw nga, no? Sige, hi, Jeanette Eusebio. Good evening. Okay. Si Dondet RB, actually, nagpasalamat lang siya kay Lord na safe sila sa Christine.
sa Typhoon, Yes. Christine. Amen. You're all safe, answered prayers po. Ayan. Yes. Yan ang end na Alright, ating end. Okay. So, live broadcast. pupunta na po tayo sa ating mga reports from our OPRs. For those of you who are new to HIO, alam niyo ninyo kung anong OPR ha. Hindi yan operator. Yan ay online prayer responders. At ito pang next na babasahin ni Wesley ay yung mga na report ng ating mga online prayer responders. But wait! Ay, watching from Rancho Cucamonga. Oh yeah, hello. Hello po. Nadalaw ako dati dyan sa Rancho Cucamonga. May Methodist Church dyan eh. Pero wait, sandali. May nalilimutan tayo. Ano po? Hindi porke tayo maghapong nasa kalye at kung saan nagpupunta ay nalilimutan natin itanong anong episode na po ito. Yan. Bukopay. Janjararan. Anong episode na Yan ba po notebook mo? ito? Ito yun. Ayan nga. Yes. Parang iba ang itsura ngayon. Hindi. Yan o. Parang bitin yan na Anong episode eh. episode na po ito? Weird. Hintayin natin. Uy, ayun na. Dondet, may sinagot. 2, 3, 3. Hintayin natin yung iba. Yes, correct. Sophia, correct. Aurelia, correct. Inya, correct. All, 2, 3, 3. Lydia go, weak. Hindi pwede. Fill in the blanks. That's... Fill in. Fill in the blanks. Alright. Week 2, 3, 3. Alright, sige. So week 2, 3, 3 po tayo. Pasensya po, wala akong notebook. Wala akong notebook Hindi mo ngayon. nasalatan. Hindi. Bagsak ako eh. Nakita niyo, ang laki ng eye bags ko, people. yeah. Ang laki ng eye bags ko. Kasi kagabi pa po ako gising. At kung saan ako lupalop ng planetang ito nagpunta ngayong araw. And so, I will probably recover after this tonight. Alright? Okay, game. Yung kay Tito Franz, ang babasahin ko? O sige. Okay. Kung anong piliin mo. Okay, so ito, Yan. offline prayer responding ito. Kasi si Tito Franz, siya po ang ating OPR, si laging number Hoy, 2. Payag ka nun, lagi ka rin number 2. Okay. Wala na. Si Reyna na. Reyna si Princess Sheila Pahe. Eh, hindi na nga siya princess, Reyna na siya. Oy, hindi ka na Princess Sheila. Queen ka na kasi ikaw na yung number 1. Francis, niluto ka nung pamangkin mo. Ayos lang yan, Tito Franz. Ginagaya ko po boses nyo ngayon. Alright. Okay. Babasahin ko ito in Tito Francis' voice. Okay. His name is Sergeant Rain, not his real name, and he has been one of our assigned drivers during our stay in the Philippines. Social ha, may assigned driver yan ha. He belongs to a sect called Iglesia ni Cristo, which teaches that Jesus is just a man and not God. In our conversations, he shared that he underwent brain surgery in 2023 for an aneurysm and has experienced discomfort ever since. He has also been diagnosed with heart problems since 2013. I offered to pray for him, telling him that Jesus paid for his healing and he accepted willingly. As I prayed, I asked the Holy Spirit to minister to him. Pakita ka rita. Yes po. His pain level, which was at an 8, went down to a 0. Additionally, he was experiencing difficulty breathing due to pressure in his chest. And he felt a sharp pain like a nail in his back whenever he took a breath. Aray. Ang sakit nun, ha? Intercostal muscles yan. Yung parang kay kuya, pero yung kay kuya nandito sa rib band. Alright. I prayed again, commanding the pain and pressure to leave. His pain level decreased from a 9 to a 3, and then from a 3 to 0. Wow. Hallelujah. Amen. Katuwa naman yon. Hallelujah to our King. Ay, doon pa pala. Yan.
I also shared that Jesus loves him and reminded him that he paid for his healing and he paid for his salvation. Sergeant Rain openly accepted Jesus as his personal Lord and Savior. All glory belongs to Jesus alone. Hallelujah to our King. Amen. Ang ganda nung kinuwento na ito ni OPR Francis, no, na ito pinag-pray nila, meron isang grupo na religious group, no, na kung saan siya ay kasali. Pero ito na nga yung religious group na ito, yung belief system niya ay may defect, no? It's a defective belief system in the sense na, at ito very fundamental kasi yung grupo ay hindi naniniwala that Jesus Christ is God. Now, you can argue about this basing it on what the Bible has to say, pero ang maganda rito sa ginawa ni OPR Francis, pinag-pray niya. At ang maganda pa, gumaling eh. Nung gumaling, ito po yung nakikita natin, no? When somebody experiences Jesus, not just through some teachings or some words na narinig niya, but really experiences Jesus, encounters Jesus in a supernatural way like healing, wala nang argument dun eh. Malalaman na lang nila, they will come to the conclusion na totoo nga si Jesus. Kaya nakakatuwa, naniwala kay Jesus as Lord, as Savior, so siya ngayon ay isa ng genuine believer in Jesus. Alright, next. Si Tita Dina. Yes. Si Aurelia Bonifacio. Sabi niya, Andrea Bonifacio. Okay. Aurelia Bonifacio asked for our prayers for her children who are undergoing emotional, physical, and spiritual trauma. Asked for healing and Jesus healed them. Below is her testimony. Sabi, Amen. God is God is good po. Natutuwa po ako at dininig po ni God ang mga prayers po na overcome po ng anak ko ang problema niya. Praise God po. Thank you po sa prayers. God bless po, ma'am. Amen. Kakatuwa yun. Kasi yung prayer request, emotional, physical, and spiritual healing ang hinihingi. Yan ang masarap kay Lord. No? Hindi lang siya yung sakit sa katawan, kundi ito physical, emotional, spiritual. Meaning to say, Jesus covers every aspect of our entire being. Amen. Amen. Katuwa. Okay. Alright, next. Wait, ano pa bang babasahin? Alam ng Mamili ka. O sige, habang kausap ko sila, maghanap ka dyan. Kausapin mo po muna sa Alright. Sorry po. People, kumusta ang inyong November 1? Yan siguro ang tanong. May nakita ko kanina na nag-comment tungkol doon sa kanyang napanood daw yung KMJS. Oh my goodness. Alam nyo, may confession ako sa inyo. Yes, it's true that almost every year, no, ang KMJS, or for those who don't know, yun po yung Kapuso Mo Jessica Soho. Almost every year, they have gotten in touch with me. Nire-request ko po pwede ako na resource person, no, sa kanilang show. At almost every year naman tinatanggap ko talaga dahil nga po ang akin ay if I will decline yung invitation nila, they will definitely go to someone else. Okay sana kung pupunta rin sila sa isang pastor who believes in Jesus, who preaches the word, who will tell everybody na totoo si Jesus, makapangyarihan si Jesus. Papaano kung ang kuhanin nila yung mga occult practitioners din? Yun po yun. That's actually my concern. Na pag hindi ko to tinanggap, baka kung sinong mangkukulam o spiritista naman yung kuhanin nila, ayoko po nun mangyari. Kaya ako tumatanggap. Yun po yun. For those of you questioning, bakit si Pastor Hiram tumatanggap ng mga ganong imbitasyon na tungkol sa mga kademonyuhan? Kasi ang akin, light,
shines brightest in the darkness. So kung yung mga taong ito, puros mga kademonyuhan, kadiliman yung napapanood, it would be very good if they get to hear about our Jesus and what the Bible has to say. Yun po yun. Kaya, doon sa mga nakapanood nung Sunday, salamat po ng marami. Ang true confession ko, ako po, hindi ako nanonood nun. But, yes, keep on watching. Para sa ganun naman ay makita nila na mayroong Jesus maski sa ganyang kadiliman. Alright? Okay, meron ka na? Alright, here's another. Kay OPR Nico po nanggaling, sabi niya, from Ditas de la Paz. Ito po yung message ni Ditas de la Paz. Happy morning po, Brother Nico. I'm really blessed with your prayer. Nawala na po yung humaharang na black image sa mata ko. So apparently, sa vision po niya, as in sa paningin po niya, may black na obstruction sa ano niya, sa vision niya. So, sabi niya, may kaunti pa, pero mapusyaw na lang at maliwanag na rin po yung paningin ko. Back pain no more. Oh, apparently may back pain din siya na pinag-pray and nawala. Salamat po muli sa prayer. May your prayers be blessed always and the one who receives. Thank you, Jesus. Ito po yung ginawa niyang illustration ng before and after. Yan po yung before. Ito po. Yung maitim. Opo. Ngayon, ganyan na lang. Oh, wow. So, yan po. Makakakita na nga po siya niyan. May tawag sa ganyan, I forgot. May tawag sa ganyan, yung kapag ka may mga spots na lumilitaw sa mata mo. May Pero tawag obstruction talaga. Yes. So, hindi siya basta lumilitaw. Yan po yung nakikita ko sa mata ko. Yung una po, maitim. Kaya halos di po ako makaaninag. Yung pangalawa po, medyo mapusyaw na. Minsan, nawawala na. Salamat po. Lord, we pray for Ditas. Ditas, if you're watching right now, patong mo lang yung kamay mo dyan. Sa pangalan ni Jesus, yung nagbablock, be gone, be removed. Now, in Jesus' name, restoration for the eye. Thank you, Lord. Amen. Check it out. Tingnan nyo po kung may nagbago. Alright? Jesse Domingo. Pastor Hyra, masyado maikli ang exposure mo sa KMJS. Unfair. Mas na-highlight ang gawa ng kaaway. Kuya Jesse, napaka-valid ng observation ninyo. Malungkot po yung report na yan. Kaya, importante talaga na mayroon tayo na isang believer, na editor na nasa KMJS na siyang mag-e-edit ng maayos para sa ganon, everything that has to do with Jesus, the Bible verses that will set people free, yon ang ma-highlight. Yon ang ipag-pray ninyo. Yung po mga nakalipas na mga taon, we have a brother in the Lord who does very good editing sa KMJS na kung saan naha-highlight talaga ron si Jesus. Pag may Bible verse ako na sinabi, gagamit pa siya ng Bible, ifo-focus niya talagang ganon, nandun yung sa screen. So that way, yung mga nanonood, nakikilala talaga nila si Jesus. Yun nga lang po ngayong taon na ito, wala siya kaya wala. Cherry Pancho, good evening. Helen Cabalsa, nanood din po kami kanina sa 702 DZAS. Kanina tanghali po. Live po kayo. Kung tanghali nyo po napanood, hindi na po yun live. Kasi ano yan 7 a.m. to 9:30 a.m. Pero, ang good news, maski kayo po ngayong gabi, you can still watch it, no? Pumunta lang kayo sa YouTube, hanapin ninyo yon, or sa Facebook, yung Oras na Pilipinas, November 1, and you can still watch that episode. 2.5 hours pong talakayan niya, marami kayong matututunan. Hi, Ate Dulce, gandang gabi. Meron ka pa? Si Christine Daws, kanina, yung si Boltzmann. Pinag-pray siya ni Tita Dina. Eto, basahin ko lang yung summary ni Tita Dina. Has been having diarrhea for about 2 to 3 days, vomiting, and stomach pain. She is weak. She turned weak and asked for prayers in Hio, prayed for her, and this is her testimony. So,
yun, ang ano raw, sobrang terrible stomach pains. So, napapaiyak pa raw siya. Sakit yun, ha? Tapos, yun nga, pinag-pray siya ni Tita Dina. Sabi niya, now I woke up and don't feel pain anymore. Wow. Praise God, I'm gradually eating semi-solid food again and praying to recover completely. Thanks so much, Sis Dina, for the prayer. Thank you, PH and Wesley, for hosting Hiyo. Maraming himala ang nangyayari. God bless din sa inyo, Ate Dina. Amen. Tatuwa naman. 8:46, meron pa ba? Actually, yung... Alright. Okay. Ang dami niyan. Ang haba pa niyan. Hindi, ito ngayon kay Ditas. Ito, report lang na successful ang operation. Okay. Okay. Alright. Yan. Sige, basahin mo. Successful operation. We still rejoice over Yes, that po. kasi yan ay kagagawan pa rin ni Lord eh. I remember a very good quotation. I think I heard this from one of the doctors na bisita dati ni Benny Hinn doon sa show niya. Sabi niya, doctors can only treat but they cannot heal. True, no? They can only treat, but only God can heal. At totoo yun. Hindi ba, yung mga doktor, pwede silang mag-opera, pwede silang bigay ng gamot, but in the ultimate, hihintayin pa rin nila gagaling ba, di ba? So, it's good when we get to hear of people who get healed or they recover from a medical operation. So, anong kwento niya? So, request po ng prayer sa anak ko po kay Andre Buenaventura. Bukas po ang surgery niya sa balikat. Nabalian ng buto, lalagyan po ng bakal. Ang cause niyan ay motor accident. Pa-pray po ng fast healing recovery. Maraming salamat po. So, ayan, in-update niya. Thank you po, successful operation po. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Alright. Wow, motorcycle accident. Huy, panawagan po sa mga nagmamotor sa inyo. Please be very careful. Naku, I cannot say this enough, no? Please be very careful. Ito rin siguro, just so you will understand. Kasi dati ako nagmamotorsiklo. Yan ang unang-una naming sasakyan ni Ate Lolet. Nax, dyan ang higpit-higpit ng yakap niya sa akin pag nagdadrive ako. Ewan ko, hindi naman kinakalang ganun kahigpit, pero sobrang yakap niya ng ganyan. Para lang, Dati sobra rin siyang kabahan pag nagdadrive. Oo nga sige. Baka yun. Baka kaya naigpit na yakap. Pero ito po yan sa mga drivers ng motorsiklo, ito naman ay perspective ng four wheels ng isang nagdadrive ng kotse, alright? Ang mga nagdadrive po ng kotse, may mga blind spots yan. Yes. When you are on the right side of a car, we don't see you. Yun po yun. Tandaan niyo sa mga nagmamotorsiklo, when you are on the right side of the car, big chance we don't see you. Kaya ingat kayo, huwag kayong tumatabi sa kotse dahil yung iniisip niyo na, kita ko, hindi namin kayo nakikita, blind side po namin yan. Alright? So, kaya yung sisingit sa bandang kanan, wag. Ayaw din namin syempre yon kasi pagka na-perwisyo o nasaktan kayo, sa amin din perwisyo yun. Nasa akin na yung motor mo, Pastor. Yes. Alam niya si Pastor Willie Cruz, Hindi. Ay, ganun ba? Yung XRM. Yun nga yung motor ko. Hindi, ang una mo ay yung maliit. Hindi, motor ko pa rin yan. Pero, Pastor Willie Cruz, pinapasaya mo ko, promise. Si Pastor Willie po, no, yung aking motorsiklo na pogi. Ay, nako, I'll tell you something, Siya po ay pastor natin sa CSB San Fran sa Agusan del Sur. Ang Agusan po, alam ba ninyo kung ba't yan tinawag na Agusan? Kasi umaagos talaga ang tubig dyan. Umaagos as in bumabaha. Kapag ka bumabaha talaga. Alam niyo ba, na-touch ako ng todo kay Pastor Willie kasi nung pong bumaha diyan sa kanyang bahay,
yung kanyang kama, inalis niya yung laman, ang inilagay niya motorsiklo ko. Sobrang mahal niya ng motorsiklo ko. Kaya, thank you, Pastor Willie. Pinapasaya mo ko tuwing nakikita kong alagang-alaga mo yan. Alright, huy, 8:51. Let's 8:51. move on. Ano To ang ating the topic. topic for tonight? Ito na po yan na, topic for tonight. Palipat-lipat itong aking camera ngayon. Nga po. Alright, game. May moving ka ng tripod. Ano ang topic natin? Okay. Magko-comment ba muna sila? O ano? Hindi ko naman Hindi mo na-post na-announce? Okay. Ang topic po natin ngayon na napili ko ay epilepsy. Epilepsy. Okay. Uy, sa Bible ha. Mm. Sa Bible may epilepsy. Si Jesus na natitreat, ha? Alright? Okay. So, medical description Ayan, according sige. to What this is book. epilepsy? Okay, itong book na ito ay Healing Rooms, How to Minister to Specific Diseases. Sabi po dito, medical, epilepsy is recurring seizures caused by abnormal electrical discharges in the brain. In some cases, it may be the result of a head injury. So, short circuit ng brain, in short, parang ganun. Ito ay beyond control. Kasi abnormal electrical discharges in the brain. Mag-imagine na lang kayo, pag kayo na kuryente, maski sabihin nyo, ayoko nga, hindi talagang mangingisay kayo because of the abnormal electrical discharges in the brain. Yun daw yun. Alright? Ano ang root cause? Bakit nagkakaroon ng epilepsy? Ito po, ginamit. Alam ko ito because I have prayed for epilepsy. Yeah, I have prayed for several people with epilepsy. At yung sinasabi ritong root cause, totoo ito. Anong root cause? Spirit of epilepsy or deaf and dumb spirit, according to Matthew 9:20-27, can also be an inherited generational curse. Yun. So, ito po yan ha. As far as the Bible is concerned, ang epilepsy raw is a spirit. It's the spirit of epilepsy or a deaf and dumb spirit, or it can be an inherited generational curse. I agree. Now, lahat ba ng may epilepsy, mayroong spirit of epilepsy? Let me put it this way. Subukan ninyong i-address. If it will manifest, natumbok na ninyo. Otherwise, posible rin siguro may abnormality lang. Physiological. No? Physiological abnormality. But otherwise, yung sinasabi ng book that it's a spirit of epilepsy, ako po, in my experience, almost always, yes, there is a spirit involved. Ikukwento mo po ba yan kay Tito Noli na pinag-pray? Ay, grabe yan. ibang klase yun. Wag na ako magkwento, 8:54 na eh. Pero ibang klase po Kasi ito. magandang story eh. Oo. Ano? Ganito po yan ha. Sige, magkikwento na ako. Dati, yung church po namin nasa Timog Avenue, no? Right across our church would be GMA 7. Ngayon, dito po, meron kasi yung isang, yung ano yung tawag dyan, yung foundation. Yung GMA Kapuso Foundation. Na may mga tao who are seeking for some medical help, no? Yung tulong financial. So, right across our street, doon sa church, meron yung isa na sasakyan kung saan may nagsisisigaw, no? Yung isa pong church member namin, narinig yung pagsigaw-sigaw nito, sinilip niya yung sasakyan, tapos nakita niya kaya pala may nagsisisigaw ay dahil mayroong isang sinasapian, quote-unquote. Sabi niya, dalhin po natin doon sa church namin, ipagpe-pray nila doon or pagpe-pray namin doon. In short, dinala doon sa church namin, itong nagsisisigaw na ito, and what was manifesting was actually epilepsy. At yun din naman ang kwento nila, na sila raw ay pamilya ng mga may epilepsy. Yun po yan ha, pamilya ng mga may epilepsy. So, in short, isa lang yung nagmamanifest noon.
Pero ang ginawa ko, bago ipag-pray, yung nagmamanifest, yung buong pamilya, kinausap ko muna, sabi ko, kailangan nilang magsuko ng buhay kay Jesus, tanggapin si Jesus as Lord and Savior, and then we will pray for them. Nakakatuwa kasi everybody received Jesus as Lord and Savior, no? Except for the one na nagmamanifest na ng violently. Now, the good thing about what I did was, dahil lahat na nung buong pamilya tumanggap na kay Jesus as Lord and Savior, yung spirito na nandoon sa isang bata na nagmamanifest violently with epilepsy ay wala na siya malilipatan. Yun po yun eh. Ang mahirap kung merong sinasapian tapos yung mga nasa paligid pare-pareho pang walang Jesus, hindi born again, lahat yan candidates yan na malilipatan lang ng spirito. So what we do is we close the door to that demonic spirit, so everybody must receive Jesus as Lord and Savior. Pero, yung kinikwento po kasi ni Wesley, yung bata na ito na may sapi, alright, na pinagpe-pray namin, nag-umarte yung spirito. Hindi yung bata, yung spirito. At sabi, tatay, pagod na ako, iuwi nyo na lang ako, gusto ko nang umuwi. Sabi ko doon sa tatay, hindi po ninyo anak yung nagsasalita. Ang nagsasalita po niyan ay yung spirito sa loob niya. Sabi nung spirito, tay, sabi niya, iuwi nyo na lang ako. Sabi ko doon sa tatay, tay, huwag kayo maniniwala, hindi yan yung anak ninyo. Yung tatay po, syempre, nandun yung puso niya na naawa siya sa anak niya. Nilapitan niya yung bata, kinuha niya yung anak, tapos niyakap niya. Alam niya yung anak, pagkayakap doon sa tatay, tumingin sa akin, tsaka ang sabi sa akin, parang ganyan, parang gano'n, naisahan kita, parang gano'n dating, parang ginanon ako. Tapos sabi ko, tay, kung makikita niyo yung mukha ng anak niyo, hindi po yung anak niyo. Well, in short, naiuwi niya yung bata, bumalik sila sa Quezon, I think. Probinsya nila. Oo, sa probinsya nila. At nung nandun na sa probinsya, eto na, fast forward tayo. Yung kinikwento ko sa inyo na editor, video editor ng Jessica Soho, pero noon ang palabas pa nila ay Misteryo. Kung naalala niyo yung Misteryo ng GMA7, siya po ang creator ng Misteryo. Alright? Ang nangyari nito, sabi ko sa kanya, Noli, kayo ba merong karanasan yung parang ganyan, Lydia go, parang gano'n na nga, parang ayoko sabihin yung sabi niya, pero parang ginanon ako. Ito, tanong ko kay Noli, ano ang pinaka nakakatakot ninyong karanasan sa misteryo? Ayan na, ano pinaka nakakatakot yung karanasan sa misteryo? Hay, pastor, sabi niya, ito po yan. May pamilya na mga may epilepsy. Nung sinabi niya, pamilya ng mga may epilepsy. Oops, sabi ko, parang alam ko to. Sabi ko, taga saan ka ako? Taga Quezon? Oo, pastor, paano niyo nalaman? Sabi ko, mukhang kilala ko yan. Hay, pastor, grabe yun. Kasi may isa silang anak. Eto na, may isa silang anak. O tapos pastor, nung bibidyohan namin na ganyan, yung mata, sabi niya, nawala yung puti, lahat itim. Sabi ko, tunay. Pastor, yung dalawang mata naging all black na wala yung puti. Sabi ko, talaga ano ginawa niya? Pastor, nagtakbuhan kami lahat. Uwi na. Pack up sila. Nag-pack up sila. Natakot sila. So, well, just a story, no? Para makita niyo, totoo po ito pinag-uusapan natin. That sometimes, these demonic spirits can actually manifest in epileptic manners. Alright? Kaya yun yung sa Bible eh. Okay? Basahin na natin. Scripture. Alright? Unahin natin ito sa Mark 9 verse 25. Sulat niyo, Mark 9:25. He rebuked the unclean spirit. Ang unclean meaning demonic. Alright? Saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. So si Jesus, pinalayas ito. And you remember the story, yung deaf and dumb spirit nito.
nung lumabas, shinake niya ng todo. Ngininig niya yung bata. And that's epilepsy. Okay? Pastor, paano yan kung epileptic pala yan? Here's some good verses. Mark 16:17a. Ikaw. And these signs shall follow them that believe. In my name, they shall drive out demons. Yun ang masarap. Dahil may Jesus tayo, we can drive out demons. And Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Yun ang dahilan kung bakit kaya natin silang palayasin dahil binayaran na raw ito ni Jesus. Alright? So, it's ministry time. So, what do we do? Paano kung meron akong kakilala na may epilepsy? Well, number one, i-love lang ninyo sila. Siyempre, ayaw din nila noon So, love natin yung tao. Love natin yung tao. Alright? Pero yung demonyo, yan yung nagpapahirap sa kanila. Ayaw din nila yan. So, what do we do? Una, bind and cast out the deaf and dumb spirit and the spirit of epilepsy and command it to never enter them again in Jesus' name. Next. Break any inherited generational curse of epilepsy. Third, if there was a head injury, speak healing and restoration to the injured parts. Tapos next. Command the body to be healed. Every physical part that has been affected, and release joy to every place where darkness has reigned. Ang ganda nun, release joy to every place where darkness has reigned. Kanina may pinagpray ako doon sa Tagaytay, isang babae na na-stroke, no? And, syempre, malungkot siya, iyak siya ng iyak. Sabi ko, Pastor Hiram. Sabi ko, let's release joy. Sabi ko, mag-faith laughter tayo. When she started laughing, tawa na siya na tawa. Iba ang nagagawa ng joy, no? And then we break the spirit of fear of rejection, abandonment, and fear of abandonment. Forgive anyone that has hurt them when teased, and forgive themselves. Ask forgiveness for holding on to unforgiveness. Isipin nyo nga naman ang lungkot-lungkot, no? Nag-epilepsy ka na tapos kakantsawan ka pa ng mga tao and they laugh at you. It's not a laughing matter. Talagang kailangan din nila inner healing Inner healing. Isipin nyo, mangingisay ka and instead of people showing you love and compassion, they even tease you pagka ganun. So, game, pag-pray na natin Kung may kakilala po kayo. Alright? Lord, we come to you, we lift up to you yung mga tao na may epilepsy. Sa pangalan ni Jesus, epilepsy, we come against you in the mighty name of Jesus. Ikaw man ay generational curse running in that family, o ikaw man ay individual demon na nag-afflict sa taong yan, we bind you now, we bind you, we silence you, and we command you to be gone from that person. We cast you out. We cancel your assignment. By the blood of Jesus, we wash away your assignment. In Jesus' name, we command you out. We break every generational curse of epilepsy in that family line. We cut you off. Pinuputol namin, no more assignment, no more assignment. We wash by the blood of Jesus. Lord, kung may trauma na pinagpasukan itong epilepsy na ito, even that trauma, we remove right now by the blood of Jesus. Kung nagkaroon ng injury through an accident, na bagok, na bangga, na untog, sa pangalan ni Jesus, we remove that trauma right now. And we speak right now the
oil of healing to flow upon that brain, upon that memory, in the name of Jesus. Head injury trauma be gone, and we speak healing and restoration right now to the injured parts. Peace. Peace in Jesus' name. We command the body to be healed, every physical part that has been affected, and we release joy to every place where darkness has reigned. Joy from head to toe, spirit, soul, and body, in Jesus' mighty name. And we thank you, Lord. We speak healing in Jesus' name. Alright? Sa mga meron pong epilepsy or epileptic na mga relatives, I want you to tag them. I want you to pray for them. Ito pong buong teaching na ito on epilepsy, you can show this to them, and we claim healing for them. Now, kung kayo naman, mga may ibang sakit, hindi epilepsy, let's go for it now. 906, let's go for it now. Kung kayo mayroong sakit, any part of your body, yan man ay nasa reproductive system ninyo, yan man ay nasa brain ninyo, nasa heart ninyo, wherever it is, patong ng kamay right now, patong ng kamay on that part, alright? Yung mayroon na mga polyps, yung mga mayroong bukol, yung mga may injury sa bones, sa muscles, sa nerves, maski ano pa yan, patong ng kamay, because Jesus promised that we will lay hands. We will lay hands. So, lay your hand. And Lord, we declare right now, your anointing flows. In the mighty name of Jesus, your anointing flows. Holy Spirit, you are the anointing and you flow sa mga kamay ng mga anak mo, sa pagpatong ng kamay on that part of the body, every sickness, every disease. Pangalanan nyo yung sickness, pangalanan nyo yung disease. Pangalanan nyo, myoma, polyps, bukol, arthritis, asthma, cancer. Pangalanan nyo, sabihin nyo to, in the name of Jesus, we rebuke you. Be gone now. Healing flow. By the wounds of Jesus, I have been healed. In Jesus' name. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Woohoo! Matagal ko na din nare-release yun. Woohoo! In Jesus' name, we rejoice, and the joy of the Lord is our strength. In Jesus' name, a cheerful heart is good medicine. Ha, ha, ha. Thank you, Lord. Amen. People, may nangyari doon. I believe. Check it out. Kapain ninyo. Igalaw ninyo. Kuya, people ako kaya ko na mag-pickleball ulit. Talaga. Yeah. Check it out. Check it out. I'm giving you 30 seconds. I'm giving you 30 seconds. Check it out. Kung alam ninyo may nangyari sa katawan ninyo, you feel something like there's heat or there's electricity, check it out. I want you to write your praise reports. You have 30 seconds. You have a minute. Isulat ninyo in Jesus' name. Pastor, epileptic child ako. Praise God. At the age of 12, I was healed. 4 kami magkakapitbahay. Yung isa, classmate ko pa. Magkaedad kami. Ako na lang buhay. Whoa! Wow! Jesus! Pastor Willie, tinatakan ka ni Lord. Woo! Yes! Hallelujah! Kita mo, pero yan, yung testimony na yan. You see, totoo, no? It's a spirit that wants to steal, kill, and destroy. Wow! Hallelujah! Alright, well people, if you know you've been healed, nawala yung pain, nawala yung bukol, nawala yung inyong idinadaing, I want you to make a praise report so that we can praise God with you. Alright? It's 9:10. We're almost done. In the name of Jesus, mawala na overthinking ko. Ikaw, Spirit, Margaret, patong mo kamay mo sa ulo mo. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka lang spirit of overthinking, you're the spirit of worry.
And we bind you right now. We capture you. We capture you out in Jesus' name. Thank you, Lord. Wala nang bukol, wala nang pain. Thank you, Lord. Hallelujah. Yay! Ate Dulce, we rejoice with you. Amen. Ruchi, praise God. Woo, may dumadali na init sa body ko when praying. We agree with you, Ruchi, in Jesus' name. Brain tumor, breast lump, endometriosis, heartburn, be gone in agreement in prayer. Yes, all of you, out by the finger of God, we command you out. Need discomfort, gone. Nawala headache, 3-0. Amen. Thank you, Lord. Keep those testimonies coming. Let Jesus be glorified. Denise Faye, mag-regular na yung menstruation mo in Jesus' name. Worrying, na-receive kong healing. Amen. Thank you, Lord. Peace. Peace of God. Ha, ha, ha. In Jesus' name. Ate Ellie, hello po. Shoulder pain is healed. Thank you, Jesus. Amen. Ang galing, no? Katuwa si Lord. I'll never get tired of seeing God move in power and in healing. Well, people, that's it for us tonight. It's always great to be with you. 163, kanina nag-top tayo no 170. We will see, alright, what else will happen. Kasabay tayong gawain eh. Oh, may kasabay tayong gawain. Alin, yung Jesus Rev? Yeah. Probably. Anyways, Felix Alvelor, good evening. Are you in Japan? Ha ha, peace of God. Amen. Complications be. No more pain sa mata ko. Amen. Thank you, Jesus. Alright. Well, that's it for us tonight. Lord, cover nyo kami na inyong dugo. Allow that each one of us will just have a good sleep tonight. And Lord, for all of us, I just declare grace upon grace. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. That's it, people. Good night. God bless you. Bye. Bye po.